Hi there! I'm Interlea Jean. Welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano ba kumuha ng Digital Teen ID through online gamit ang cellphone. By the end of this video, malalaman natin yung updated step-by-step guide kung paano ito gagawin at kung tinatanggap ba ang Digital Teen ID bilang valid ID. Kung bago ka pa lang sa aking channel at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. First, magpunta lang tayo sa ating phone browser. Then, dito sa search bar, i-type lang natin ang www.dir.gov.ph. At itap ang link. Then, magdadirect na ito sa homepage ng BIR. Next, tap lang natin yung menu icon na makikita sa upper right corner ng BIR homepage. At itap ang e-services. Under e-services, itap naman natin yung online registration and update system or ORUS. Para makakuha ng Digital Teen ID through online, first step, need muna natin gumawa ng online registration and update system or ORUS account. Para po sa mga wala pang ORUS account pero meron ng existing TIN number, meron po akong video na ginawa kung paano mag-register dito. Para naman sa mga wala pang tax identification number, meron din po akong video na ginawa kung paano kumuha ng TIN number through online. Makikita nyo po yung link ng mga video bago matapos yung video na ito. You can also check yung description box para sa link ng mga video. Once na nakagawa na tayo ng ORUS account, next step, pwede na tayong mag-proceed sa pagkuha or pag-generate ng Digital Teen ID. First, need lang nating mag-login sa ating ORUS account. I-enter lang natin yung ating email at password. Then, i-tick ang I'm not a robot at i-click ang login. Pag nasa homepage na tayo ng ORUS account, itap lang natin yung Get Your Digital Teen ID. Then, mag-a-appear po yung details about Digital Teen ID. Naka-indicate din po dito yung steps kung paano kumuha ng Digital Teen ID. Bago po mag-start sa pag-generate ng ID, need po nating mag-prepare ng 1x1 ID picture with white background na walang border. Scroll down lang po natin at basahin yung details. Then, after nyan, tap lang natin yung View Your Digital Teen ID. Antayin lang po nating mag-load yung page. Then, mag-a-appear po yung ating Digital Teen ID. Pero, bago tayo makapag-generate ng ID, kailangan po muna nating maglagay ng profile photo or ID picture. Tap lang natin yung Add Photo. Please take note, ito pong mga Digital Teen ID photo guidelines. Dapat po yung image file type ng ating ID ay naka-JPEG or PNG. Ang maximum allowed file size ay 10 MB. Dapat po ay latest ID photo yung gagamitin natin or kuha at least 6 months para mag-reflect yung ating current appearance. Dapat po yung picture natin ay nakatingin sa harap ng camera.
makikita yung parehong tenga na mayroong neutral expression or kung nakasmile ay hindi kita ang ngipin. Ang head coverings and hats ay acceptable lang for religious beliefs or tradition considerations. Pero dapat hindi po natatakpan yung mukha ng taxpayer. Bawal din po yung magsuot ng salamin, face mask, and other accessories sa gagamitin nating ID photo. Tap lang natin yung proceed. At itap yung media picker. Next, tap natin yung menu icon na makikita sa upper left corner ng ating phone device. Pipiliin lang natin yung folder na pagkukuhaan natin ng picture. Tap lang natin yung folder. Next, tap natin yung check icon. Once na-upload na natin yung ating picture, click lang natin yung Generate Digital TIN ID. Antayin lang po nating mag-load yung page. Based on experience ko, medyo matagal po yung loading ng page ng BIR. I highly suggest na mag-generate po kayo ng inyong Digital TIN ID ng alanganing oras para mas mabilis po yung loading. Next step, para ma-generate yung ating new Digital TIN ID, need po nating i-confirm na yung information natin is correct and updated. Please take note na maaari lang po tayong mag-generate or mag-update ng ating Digital TIN ID after 30 days from the time na nag-generate tayo ng ating first Digital TIN ID. I-tick lang po natin yung checkbox sa ibaba at i-click ang confirm. Then, antayin lang natin na ma-upload yung ating photo. Then, after nyan, mag-a-appear na po yung ating Digital TIN ID. Ganito po yung itsura ng front side ng actual Digital TIN ID. Naka-indicate po dito yung ating photo, TIN number, complete name, date of birth, RDO, TIN issued ID date, QR code, at Digital TIN ID control number. Click lang natin yung see back details para makita yung back portion ng ID. Ganito naman po yung itsura na back portion ng Digital TIN ID. Naka-indicate po dito yung ating tax identification number, Digital TIN ID control number, at QR code. Next, click lang natin yung Download Digital TIN ID para ma-save natin yung soft copy ng ating ID. After maklik yung Download Digital TIN ID, mag-a-appear po yung BIR Privacy Notice. Basahin lang po natin ito at i-click ang agree. Next, antayin lang po nating ma-generate yung ating file. Then, makikita po natin sa itaas yung notification na download successful. At lalabas din po yung file downloaded. Tap lang po natin yung open at piliin yung app na gagamitin para ma-open yung file. Ang pinili ko po ay WPS Office or kung ano pong available na app sa phone ninyo. Ganito po yung itsura ng downloaded file ng Digital TIN ID. One page lang po siya. Nakalagay na po yung front side at back side ng ating ID. Ito po ay naka-PDF file at mayroong file name na Digital TIN ID followed by yung ating name. Please take note na ang Digital TIN ID ay hindi po nagre-require ng signature tulad ng National ID. Para ma-verify yung authenticity ng information ng Digital TIN ID holder, kailangan pong i-scan yung QR code gamit ang any QR code scanner. Next, ipaprint lang po natin yung ating Digital TIN ID at i-authenticate ito para magamit natin as valid ID. Sa pagprint ng file, since naka-PDF po ito, no need na pong i-edit yung ID size nito. After natin itong ma-print, huwag pong kalimutan na i-authenticate ito para ma-check kung ito ba ay valid. Noong pinalidate ko yung aking Digital TIN ID gamit ang QR scanner ng ShareIt, ganito po yung lumabas. Valid Digital TIN ID. Naki-indicate po dito yung photo, tax identification number, branch code, RDO, registered name, registered address, birth date, TIN ID issued date, at control number. Ganun lang po kadaling kumuha ng Digital TIN ID through online gamit ang cellphone.
Good thing ay no need na pong mapunta ng RDO para makakuha nito. Hopefully, makatulong po yung video na ito para sa mga gustong kumuha ng Digital TIN ID through online. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.